Ariel Pagtalonya Manalo, mas kilala bilang Jose Manalo, ipinanganak noong ika-12 ng Pebrero taong 1966. Siya ay isang Filipino television host, comedian, at aktor. Isa siya sa mga nag-ho-host ng noontime show na Eat Bulaga, noong nasa ilalim ito ng Tape, Inc., mula 1994 hanggang 2023, at ngayon ay kasalukuyang nasa EATV5 kasama ng TVJ. Una siyang sumali sa crew ng Eat Bulaga, bilang isang production assistant at pagkatapos ay na-promote upang maging isang floor director. Matapos makita ng pamunuan ng palabas ang kanyang potensyal, hindi nagtagal ay hiniling siyang sumali sa Eat Bulaga, bilang isang co-host. Siya ay 28 taong gulang nang sumali siya sa palabas noong 1994. Ang hindi ipinaalam na pag-alis at pagkawala ni Jimmy Santos sa Eat Bulaga, ng panahong iyon. Isa siya sa pinakamatagal na miyembro ng cast ng palabas pagkatapos ni Tito, Vic, at Joey bago siya nagbitiw sa Tape, Inc., kasama ang iba pa niyang co-host noong ika-31 ng Mayo taong 2023. Ang tagumpay ni Jose mula sa isang maliit na batang tondo hanggang sa isa sa mga pinakarespetadong komedyante sa mundo ng showbiz ay isang bagay na isinilang mula sa matinding tiyaga. Simula noon, naging isa na si Jose sa mga pinakakilalang mukha sa telebisyon. Originally paired with Wally Bayola, ang kanilang tandem ay lumaki nang isinama pa nito si Paulo Ballesteros kaya nabuo ang Jowa Pau. Isang comedy trio na iprinuklama ng mga fans bilang successor ng TVJ. Si Ariel Pagtalonya Manalo ay ipinanganak noong ika-12 ng Pebrero taong 1966 ni Renato Manalo, isang pulis, at Anita A. ng Pagtalonya, isang may bahay. Siya ang pangalawa sa bunso sa 5 magkakapatid. Si Jose ay lumaki sa Tondo, Maynila. Kinailangan ng 5 magkakapatid na tulungan ang kanilang mga magulang na kumita ng pera para makakain sila ng 3 beses sa isang araw. Habang nagtatrabaho bilang pulis ang kanyang ama, tinulungan ni Jose ang kanyang ina sa pagtitinda ng lugaw sa Divisoria. Pinasali rin siya ng ina nito sa mga amateur singing contest para magamit nila ang kanyang mga napanalunan na pera upang makabili ng bigas para sa kanilang hapagkainan. Nagtapos siya ng elementarya sa Magat Salamat Elementary School sa Tondo, at nagtapos ng high school sa Gregorio Perfecto High School. Si Jose ay nag-aral sa iba't ibang paaralan sa kolehiyo kabilang ang Universidad ng Santo Tomas at pumasok sa Conservatory of Music. Nag-enroll din siya sa Lyceum of the Philippines University, Mapua Institute of Technology at University of the East kung saan kinuha niya ang civil engineering. Gayunpaman, hindi niya natapos ang alinman sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Mas aktibo si Jose sa mga extracurricular na aktibidad dahil mahilig siyang kumanta, sumayaw, at maglaro ng basketball. Ayon sa kanya, wala akong natapos. Puro first year irregular lang kasi bulakbol. Sa murang edad na 18, nagpakasal si Jose at kinailangan niyang huminto sa pag-aaral upang suportahan ang kanyang lumalaking pamilya. Nang walang degree sa kolehiyo upang i-back up ang kanyang likas na talino at talento, kinuha ni Jose ang bawat maliit o kakaibang trabaho na dumating sa kanya. Bago ang Eat Bulaga, si Jose ay naging isang errand boy, isang pedicab driver, at isang cigarette at kandila vendor sa Quiapo. Alam niyang wala siyang kasiyahan sa pagiging mapili sa mga trabaho. Anumang gig na magbabayad sa kanya ng dagdag na pera ay tinatanggap niya ng mabuti. Mula 1985 hanggang 1988, si Jose ay nagkaroon ng 3 taong panunungkulan bilang isang boyoyong clown, isang trio ng clown performers na binubuo ni Bobo, Yoyo, at Ong-Ong. Dati niyang ginampanan ang clown na si Yoyo. Sa katunayan, isa si Jose sa mga orihinal na miyembro ng grupo bago ito formal na pinangalanan bilang Boyoyong. Noong 1992, si Jose ay pinili ng direktor na si Herman Escueta, na kaibigan ng ama ni Jose, para sumali sa cast ng afternoon drama series na Valiente. Unang nakita siya ni Herman sa mga paligsahan sa pagsayaw at pagkanta sa Tondo, Maynila. Ang Valiente, kung saan gumanap siya bilang isang household boy, ang naging big break ni Jose sa showbiz. Ang kanyang pananatili sa serye ay naglantad sa kanya sa mga trick at trade ng entertainment work sa mas intimate na paraan. Ang pagiging napapaligiran ng mga malalaking artista tulad nina Michael de Mesa at Tirso Cruz III ay nakaimpluwensya sa kanyang etika sa trabaho at sa paraan ng kanyang paghasa sa kanyang trabaho.
Naging reliever din siya sa youth-oriented variety show na That's Entertainment sa tuwing hindi magawa ng isang mananayaw ang kanyang mga tungkulin. Nang malapit nang matapos ang Valiente sa ABS-CBN, inalok siya ni Direk Herman Escueta na magtatrabaho bilang production assistant sa Itbulaga. Siya ay 28 taong gulang nang magsimula siyang magtrabaho para sa noontime show noong 1994. Siya ay naatasan na magsagawa ng audition para sa mga dance contest ng noontime show noong 1990s. Makalipas ang halos 5 taon, na-promote si Manalo bilang floor director noong 1999 sa edad na 33. Bilang floor director, madalas siyang nagbibitaw ng mga joke at comical lines sa mga host ng noontime show. Sa huli, nabigyan siya ng pagkakataon na ipakita ang kanyang talento sa harap ng kamera. Noong 2003, opisyal na naging regular co-host si Jose Manalo sa noontime show na Itbulaga. Siya ay 37 taong gulang noong siya ay sumali bilang isang co-host. Kaagad, pinuri ng kanyang mga kasamahan ang kanyang husay sa komedya, maging isang uri ng sidekick para sa pioneer host ng Itbulaga na si Vic Soto. Hindi nagtagal ay naging sikat na tandem sina Jose Manalo at Vic Soto sa timeless segment na Bulagaan kung saan kilala sila sa pagtatanghal ng 1,973 song na sing ng mga Carpenters bilang kanilang knock-knock joke. Natagpuan din ni Jose ang kanyang sarili sa isang hindi malamang pagpapares sa co-host na si Wally Bayola matapos magkita sa set ng Itbulaga. Bagamat kilala si Jose sa observational comedy at kadalasang binabanggit bilang madaldal, si Wally ay mahusay sa pagbibihis bilang iba't ibang mga karakter. Gayunpaman, mayroong isang comedic chemistry sa pagitan nila. Ang isa sa kanila ay maghahagis ng isang linya at ang isa ay sasaluhin ito, iikot ito, at lalabas ang isang nakakatawang gag. Ang tandem ay lumabas sa iba't ibang mga pelikula at palabas sa telebisyon. Noong 2011, binigyan sila ng sarili nilang palabas na The Jose and Wally Show starring Vic Soto. Noong 2 ng Marso taong 2012, ang dynamic duo ay naging certified concert artists pagkatapos ng kanilang pinakaunang major concert na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Ang kanilang sold-out na konsyerto, na nakakuha ng record-breaking na pagdalo noong panahong iyon, ay pinamagatang The Jose and Wally Show. A Party for Everyone. Makalipas ang 1 taon noong 15 ng Marso taong 2013 ay sinundan nila ang kanilang tagumpay na konsyerto kasama sina Jose at Wally Concert, A Party for Juan and All sa parehong venue. Personal life. Ikinasal si Jose Manalo kay Annalyn Santos sa edad na 18, at sila ay nagkaroon ng 5 mga anak, na sina Benj, Mikey, Colin, Ai, at Nico, tulad ng kanilang ama. Pumasok sina Nico at Benj sa Philippine entertainment industry. Samantala, naging lisensyadong doktor ang kanyang anak na si Mikey matapos makapasa sa physician licensure examination noong Setyembre taong 2017. Noong Marso taong 2012, naghiwalay sina Jose at ang kanyang asawang si Annalyn sa gitna ng mga problemang may kinalaman sa pera. Pagkatapos ay kinasuhan ni Annalyn ang komedyanteng host ng mga paglabag sa pang-aabuso pati na rin ang bigamy para sa nasabing pagpapakasal sa iba pang babae noong 1994. Hindi binanggit sa reklamo ang pangalan ng babaeng pinakasalan umano ni Jose noong panahong iyon. Inakusahan din siya ng kanyang asawa ng pag-abandona sa pamilya at pagpapabeya sa anak dahil sa umano'y pakikipagrelasyon sa isang miyembro ng dance group na EB Babes. Gayunpaman, ang mga kasong isinampa ng kanyang asawa laban sa kanya ay tuluyang na-dismiss.